Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2281 hanggang Kabanata 2270. Kabanata 2281. Mukhang mahirap na ngayong makakita ng ilang malalaking isda. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, hindi pa rin makita ni Yehan at ng iba ang kanilang perpektong target. Tungkol naman sa mga maliliit na isda at hipon, natural na tinitingnan lamang sila ni Yehan at ng iba bilang hindi kahalagahan. Hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, sobra nating pinahirapan ang iba noong nakaraan. Maraming grupo ang nagbantay sa atin ngayon, sabi ni Leo. Kahit hindi natin makita ang ibang target, sapat na ang kinita natin nitong 3 araw, dagdag pa niya. Sa oras na iyon, napansin nilang lahat ang isang bagay. Sa direksyong tinitingnan nila, tila may gintong bahaghari na nagliliwanag sa kalangitan, patungo sa malayo. Ito ay isang Stoneheart, at siguro higit pa sa isa. Sino ang lakas ng loob na gumawa nito? Hindi ba siya natatakot na nakawan? Sabi ni Leo na may halong sorpresa. Maliwanag kay Yehan na maraming tao rin ang nakakita sa gintong liwanag na iyon. Ginawa ba ito ng tao para makaakit ng atensyon o may iba pang dahilan? Alam ng lahat ang prinsipyo ng hindi pagpapakita ng kanilang yaman. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yehan ang isang tao na may lakas ng loob na ipakita ng lantaran ng isang kayamanan habang dala ito. Brother Hanye, tumingin kay Yehan sina Leo at ang iba. Sabi ni Yehan, sige, puntahan natin at tingnan kung sino ang may lakas ng loob. Kasunod nito, sinundan ni Yehan at ng iba ang gintong liwanag sa kalangitan. Halos lahat ng halimaw sa direksyong iyon ay nakakita nito, at marami ang nagmadaling pumunta sa lugar na iyon. Hindi naglaon, sa direksyon ng liwanag, dumating sila sa paligid ng isang lumang gusali. Dosenas ng tao na ang naroon. Tila, gaya nila, nahuli rin sila ng liwanag. Ngunit pagdating nila, nawala ang gintong liwanag. Hindi nyo ba nakikita? Nagkatinginan sina Leo at ang iba, at tiningnan ang mga halimaw na naaakit ng liwanag. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang tao na ang nagtipon dito. Tumingin si Yehan sa lumang gusali, at naramdaman niya sa kanyang kutob na may mga master na nakatago sa loob. Marahil naghihintay lang ang mga ito na dumating ang mga biktima sa kanilang harap. Isang grupo ng mga sakang, hindi ko inasahan na ilang Stonehearts lang ang mag-aakit sa inyo rito. Mukhang tulong ng Diyos ito sa akin. Dahil nandito kayo, magpakatoto kayo at humarap ng maayos. Biglang may tumunog na pabirong tawa mula sa lumang gusali na nakatawag pansin sa mga mata ng daan-daang tao. Sa ilalim ng titig ng lahat, lumitaw ang 3 makapangyarihang tao sa itaas na palapag ng lumang gusali. Ang tawa ang nanggagaling sa gitnang tao, may hawak na nakakatakot na malaking espada na ipinamamana mula sa kamay. Sina Shen Tuli, Yuan Tiangang, at Leng Chou. Ano ang ginagawa ng 3 nakakatakot na ito? Nang makita ang 2 lalaki at isang babae, nagbago ang ekspresyon ng mga halimaw. Kilala ang 3 ito kahit sa lugar ng mga bayani sa kabisera. Hey! Nagsimula na ang panghuhuli. Ibigay na ang lahat ng kayamanan sa katawan ninyo, at 3 tao lang kami na magpapatawad sa inyo. Si Yuan Tiangang ay may hawak na 2 dambuhalang martilyo, at ngumiti habang lumalabas ang kanyang mabagsik na aura. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang 3 makapangyarihang team sa kalangitan, pinalibutan ng daan-daang tao. Tumingin sina Yehan at ang iba, nagtaka, nakatagpo sila ng kapwa nila, ngunit mas mabagsik ang paraan ng 3 ito, nagnanakaw sila ng daan-daang tao ng sabay-sabay. Sa paligid, nakapalibot ang 3 makapangyarihang team sa daan-daang halimaw mula sa Yaozo. Bagamat mas kaunti sa 50 tao ang 3 team, ang aura ng bawat isa ay napakalakas, lalo na't naruroon ang 3 nakakatakot na henero, Shen Tuli, Yuan Tiangang, at Leng Chou. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang 3 Shen Tuli ay may balak ng nakawan sila. Nagkakaisa ang 3 ito, sino ang makapipigil sa kanila? Shen Tuli, huwag kayong masyadong manakit, may kapalit ang bawat pagnanakaw ninyo dito. Tama, Yuan Tiangang.
Kahit napakalakas ninyo, at walang makakalaban sa inyo, hindi ninyo magagawa sa amin ang gusto ninyo kung maghahirap tayo ng sabay. Putang ina, ginamit nila ang Stonehearts para akitin tayo rito at nakawan kami. Kung alam lang namin na bitag ito, hindi na kami darating. Kabanata 2282. Sa pagitan ng langit at lupa, sunod-sunod na malamig na tinig ang naririnig, ngunit nang marinig ito, hindi nagbago ang ekspresyon ng tatlo mula sa Shentuli. Kung may lakas ka na magnakaw, natural na hindi ka natatakot. Ha! Isang grupo ng pabigla-biglang tao, mukhang imposible kayong kusang ibigay ang kayamanan ninyo. Kung ayaw niyong makipag-usap, lahat kayo ay pupunta sa impyerno. Ngumiti si Shentuli na may kasamang pagnanasa sa dugo at inikat ang dambuhalang kutsilyo sa kanyang kamay. Patayin sila at kunin ang kanilang kayamanan. Pagkarinig nito, nakita nila ang tatlong malalakas na puwersa na nakapalibot sa kalawakan na kumilos. Ang tatlong puwersa ay may kasamang mabagsik na aura, parang mga mandirigong dumaan sa matinding labanan, at tuluyang sinupil ang mahigit 300 tao na naroon. Sobrang walang awa nila, mas mabagsik pa sa atin. Nakawan nila ng sabay-sabay. Malamig na sabi ni Leo, ngunit hindi siya natitinag. Panatag ang kanyang pakiramdam. Ang lakas ng bawat isa sa kanila ay hindi pangkaraniwan, at higit pa rito, ang lakas ng tatlong team na ito ay matindi rin, pinaikli ni Yehan ang mata. Ngunit baka napili nila ang maling target. Brother Leo, kung gagawin niyo ang malaki ulit na ito, aalis na tayo sa Joshi Clan Roans. Pagkarinig nito, kumislap ang matinding pagnanais na lumaban sa mata ni Leo at ng iba. Sa presensya ni Yehan, kahit sina Shentuli at ang iba ay hindi na nila ikinatatakot. Magkaisa kayong lahat at harapin ang tatlong puwersa. Ang tatlong ito, ako ang bahala. Sabi ni Yehan, at biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang itim na bakal na pamalo. Ang enerhiya nito ay tila nagiging konkretong lakas, at sumabog ang mga hibla nito mula sa kanya. Sa sandaling iyon, may isa nang sumugod mula sa tatlong puwersa kay Yehan at sa iba, at sabay-sabay nang dumiretso sina Leo at ang iba. Sa buong eksena, ang tunog ng labanan ay parang yumanig sa lupa, isa-isang matitinding galaw ang nagaganap sa kalawakan. Mamatay ka! Isang master mula sa itaas ni Yehan ang bumaba na may napakalakas na puwersa, ngunit bago pa man tumama ang atake sa katawan ni Yehan, naharang ito ng itim na pamalo niya. Ang nakakatakot na pamalo ay diretsyong sumalpok sa katawan ng Demon Master. Matapos maputol ang ulo ng isang Monster Master, lumakad si Yehan pasulong na hawak ang nakakatakot na pamalo. Hindi siya nag-aalala sa kaligtasan ni Leo at ng iba. Medyo mahirap man silang talunin, kaya't pinanindigan niya ito. Sa sandaling ito, ang buong battlefield ay napuno ng mabagsik na dugo. Ang mga Monster Master na dumating bilang biktima ay halos napalakas sa tatlong puwersa, naghahanda ng tumakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang taong naglalakad patungo sa kanila mula sa gulo ang napansin ng tatlong Shentuli. Kahit may dugo at labanan sa paligid, hindi nagbago ang kanyang anyo at may ngiti sa mukha. Kakaibang tao ito. Yuan Tiangang, aalis ka ba o ako na? Ngumiti si Shentuli, tinitingnan si Yuan Tiangang na may hawak na dalawang dambuhalang martilyo. Paano mo papatayin ang isang manok gamit ang martilyo? Hindi siya karapat-dapat, sagot ni Yuan Tiangang na may seryosong ekspresyon. Mukhang ako na lang ang bahala, sabi ni Shentuli, at sumiklab ang matinding layunin sa kanya. Tumigil sa pagtatalo, tingin ko dapat kayong tatlo ay sabay-sabay. Huwag kayong magsabing hindi ko binigyan ng pagkakataon. Lumabas si Yehan sa harap ng tatlong Shentuli na may ngiti sa mukha. Ang ngiti niya ay parang wala siyang intensyon na makipaglaban. Hey! Ang kapal ng mukha mo, sigurado ka bang tatlo tayong lalaban ng sabay? Ngumiti si Shentuli, unti-unting seryoso ang mga mata. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagbibiro, sagot ni Yehan, may ngiti pa rin. Ngunit sa nakawan, minsan nakadepende rin kung sino ang kaaway. Pasensya na, ngunit mali ang napili ninyo na target. Walang pakialam, aakyat ako sa langit, bababa sa lupa, at hahawakan ka sa gitna, hindi ako naniniwala na wala kang magagawa sa akin. Biglang bumagsak ang malamig na tinig, at nakita si Shentuli na may hawak na malaking kutsilyo, papunta sa posisyon ni Yehan. Ang nakakatakot na liwanag mula sa blade ay nagwawala sa kalawakan, at ang enerhiya nito ay pinunit ang espasyo. Saan nanggaling ang maliit na halimaw na ito? Napaka-arogante, sabi ni Yuan Tiangang ng kalmado. Hindi ko pa siya nakita, pero talagang masyado siyang mapagmataas. Sabi ni Leng Chou, alam na ang tatlo ay nasa antas ng 7 Revelations Demon Lord, samantalang si Yehan ay 2nd Revelations Demon Lord lamang.
Mukhang hindi mo talaga gustong sundin ang aking mungkahi. Kung ganoon, huwag kang magsisi. Ngumiti si Yehan, ngunit sa susunod na sandali, ang itim na pamalo niya ay sumugod na, tinutumbok ang nakakatakot na liwanag mula sa kutsilyo, at pinuksa ang anumang puwersa ng pagtutol sa mundong ito. Ang galit ni Shen Tuli ay biglang sumiklab. Nang makita ang pamalo ni Yehan, ang dambuhalang kutsilyo sa kamay niya ay bumagsak na parang bigat ng bundok. Klang! Sumabog ang nakakasilaw na mga spark, at ang nakakatakot na tunog ng bakal at ginto ay para bang tumagos sa tainga ng lahat. Ang nakakatakot na shockwave ay kumalat sa paligid. Hawak pa rin ni Shen Tuli ang dambuhalang kutsilyo at naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Isang hindi mapipigilang puwersa ang tumama sa kanya at napilitan siyang umatras. May kaunting dugo rin sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 2283. Paano ito nangyari? Nang makita ito, biglang nagbago ang mga mata ni Yuan Tiangang at Leng Chou. Sino ka? Lumabas si Yuan Tiangang na may hawak na dalawang dambuhalang martilyo at nakatitig ng tuwid kay Yehan. Pasensya na, nandito rin ako para magnakaw. Pinaikli ni Yehan ang kanyang mga mata at ngumiti, hawak ang pamalo at nagpatuloy sa paglapit kay Yuan Tiangang. Kung sinabi ito bago magsimula ang labanan, tiyak na pagtatawanan siya ni Yuan Tiangang at Leng Chou, iniisip na sobra ang kapal ng mukha ni Yehan. Ngunit matapos niyang itaboy si Shen Tulay, hindi na nila siya mababa ang tingin. Si Shen Tulay ay naitaboy na, sino nga ba yung tao na iyon? Humuham, mahusay. Ang Shen Tulay ay nagtatangkang nakawantayo, mukhang nakasalubong niya ang karapat-dapat na kalaban. Napansin ng mga tao mula sa Yaozhou sa labanan ang eksenang ito at hindi maiwasang mamangha. Habang nakangisi, namangha rin sila sa lakas ni Yehan. Kaibigan, ipakilala mo ang sarili mo, gusto naming malaman kung anong uri ng mandirigma ka. Hawak ni Yuan Tiangang ang dalawang dambuhalang martilyo at nakatitig kay Yehan na dahan-daang lumalapit. Kasabay nito, lumapit din si Leng Chou sa kanyang tabi. Ang mga mata niya ay naglalaro dahil ang taong nakapuksa kay Shen Tulay sa isang hampas lang ay hindi na pwedeng maliitin. Huwag niyong tanungin pa. Ngayon, nakasalubong namin ang isa pang kapwa magnanakaw at isang malupit na kalaban pa. Matindi ang pananalita ni Leng Chou habang nakatitig kay Yehan. Sa loob ng Jushi Clan Ruans, kakaunti ang kabataang malakas na tulad mo. Kilala namin ang lahat ng iba, maliban sa isa, kaya ikaw ang Hanye, tama ba? Hanye. Nang marinig ang pangalang ito, maraming puso ang kumaibot. Sa loob ng 3 araw, pinangunahan niya ang grupo sa pagnanakaw ng 12-12 team sa Jushi Clan Ruans, at marami sa mga Yaozhou ang natakot sa kanyang pangalan. Siya nga ba ang Hanye? Tumindi ang tensyon sa katawan ni Yuan Tiangang. Bigla siyang nabighani sa batang lalaki na kamakailan lang ay nagpasabog ng pangalan sa Jushi Clan Ruans. Ah, ikaw nga pala si Hanye. Ngayon, Shen Tulay ay haharapin ka sa 300 laban. Mula sa malayo, sumugod si Shen Tulay. Kahit na itaboy siya ni Yehan, hindi kumupas ang kanyang determinasyon. Bilang isang henyo sa Royal Capital, hindi siya natatakot sa mas malakas na kalaban, natatakot lang sa mahina. Sa sandaling iyon, muling nagkatagpo sina Shen Tulay, Yuan Tiangang, at Leng Chou. Matapos malaman ang identidad ni Yehan, nakatingin sila sa kanya na parang tigre o lobo. Ngayon, bibigyan din namin kayo ng pagkakataon. Ibigay ninyo ang inyong mga kayamanan para hindi masaktan. Ngumiti si Yehan habang nakatingin sa tatlo. Nang marinig ito, sumiklab ang galit sa tatlo. Humph! Kapal ng mukha mo, Hanye. Nakaharap mo ang tatlo sa amin, tapos ay ang paglalakbay mo sa pagnanakaw ay magtatapos dito. Talagang ang magtatapos ito, pero, pagkatapos namin kayong matalo. Mayroong matinding liwanag sa mga mata ni Yehan, at biglang sumabog siya pasulong, parang ilaw, handang harapin ang tatlo ng magkasama ng may buong kumpiyansa. Hehe, tingnan natin kung gaano kakagaling, Hanye. Sama-sama, kuhanin natin siya. Si Shen Tulay ay puno ng labanan. Pinutol niya ang hangin gamit ang dambuhalang kutsilyo, at ang bawat tunog ng galaw ng kutsilyo ay parang yulol ng mga multo at pag-iyak ng lobo. Ang dalawang martilyo ni Yuan Tiangang ay mabigat na parang bundok, kahit isang tama ay mapanganib at hindi basta-basta mamamatay. At ang pag-atake ni Leng Chou ay napakamapanganib at mahigpit. Ang daan ng kanyang espada ay parang ahas, mahirap hulaan. Hanye, tanggapin mo ang aking atake, dagat ng dugo at mga bangkay. Biglang, habang sumusugod si Shen Tulay, para bang nagbago ang buong tanawin sa harap ni Yehan at naging isang nakakatakot na dagat ng dugo. Ang dagat ng dugo ay puno ng mga bungo na may hawak na dambuhalang kutsilyo, sumugod sa kanya.
Hindi mo pwedeng guluhin ang aking isip, Shen Tulay, kulang ang iyong antas. Kalma si Yehan. Ang tanawin ng dagat ng dugo at mga bangkay ay hindi nakalitaw sa kanya. Sa isang hampas ng kanyang itim na pamalo, tuluyan niyang sinira ang pag-atake ni Shen Tulay, pinipilit siyang umatras. Boom! Ngunit sa sandaling iyon, dalawang martilyo ang nagbanggaan sa harap ni Yehan, hindi hihigit sa 2 metro ang pagitan, at naglabas ng malakas na tunog na bumangga sa kanya. Kabanata 2284. Sa sobrang lapit, halos hindi makapag-react si Yehan. Ang malakas na tunog na nagmula sa pagbanggaan ng 2 dambuhalang martilyo ay tumama sa loob ng kanyang katawan, at ramdam ang pag-alon sa kanyang mga organo. Hanye, tanggapin mo ang aking hampas. Sigaw ni Yuan Tiangang habang ang 2 dambuhalang martilyo sa kanyang kamay ay sabay-sabay bumagsak sa katawan ni Yehan. Klang-klang. Itinapat ni Yehan ang kanyang itim na pamalo sa ibabaw ng kanyang ulo at pinigilan ang pagbagsak ng 2 martilyo ni Yuan Tiangang. Tikman mo naman ito. Muling umatake si Shen Tulay matapos siyang mataboy. Ang kanyang nakakatakot na hampas ay bumagsak ng buong lakas sa pamalo ni Yehan. Sa sandaling iyon, ramdam ni Yehan ang matinding presyon mula sa 2 magigiting na mandirigma. Boom! Biglang bumagsak ang katawan ni Yehan sa lupa. Sa ilalim ng matinding puwersa ni Shen Tulay at Yuan Tiangang, ang kanyang mga paa ay humigop sa lupa at nagtaas ng alikabok sa paligid. Sas! Ang liwanag ng espada ni Leng Cho ay gamulong sa ere, parang ahas na lumilipad. Sa ilalim ng puwersang ito, halos hindi na makagalaw si Yehan. Ang espada ni Leng Cho ay isa sa kanilang pinakamalupit na atake, at mukhang hindi na niya ito kayang labanan. Ding 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 ding! Ngunit nang bumagsak ang matalim na espada sa katawan ni Yehan, nakagasgas lang nito ang kanyang damit at hindi nakasakit sa kanya. Napatingin ang tatlo sa kanya, at biglang tumigil ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Hehe, tapos na ang inyong palabas. Ngayon, ako naman ang magpapakita. Mula sa lupa, itinayo ni Yehan ang kanyang ulo at ngumiti sa 3 nagulat na mandirigma. Sa sumunod na sandali, pinapuwersa niya ang kanyang mga paa sa lupa, at isang walang katapusang lakas ang sumabog mula sa kanyang katawan. Umalis! Parang hari na nagngangalit, ang sigaw ni Yehan ay nagpalipad sa buhok ni Shen Tulay, Yuan Tiangang, at Leng Cho. Ang lakas ay dumaloy sa kanyang pamalo, at biglang naglingon ang kanyang mga kamay, pinapalayas ang 2 kalaban sa ere. Mabilis na tumayo si Yehan mula sa lupa, itinaas ang pamalo, at walang awang pinatamaan sina Shen Tulay at Yuan Tiangang, na parang golden staff na bumagsak ng buong lakas. Muling bumagsak ang mga sword light ni Leng Cho, ngunit tumayo si Yehan sa gitna ng mga ito. Ang kanyang pamalo ay sumire sa lahat ng espada, at pinapalaya si Leng Cho na samuka ng dugo habang umatras. Hehe, sinabi ko na, huwag niyong subukang labanan ako. Nakatayo sa ere, hawak ang pamalo, nakatingin sa 3 sugatang henyo, ngumingiti pa rin si Yehan. Si Shen Tulay, Yuan Tiangang, at Leng Cho ay pinagkaisang natalo ni Yehan, bawat isa ay may malubhang sugat. Nakita ito, tumigil sa pakikipaglaban ang 3 puwersang sumusuporta sa kanila, at bumalot kay Yehan ang nakakatakot na aura. Ang 3 puwersa ay agad na nakapalibot sa kanya, at ang mga matang puno ng kasamaan ay tila lulunurin siya. Ngunit nandyan sina Leo at ang iba pa, na may dala ring mga espiritu ng kasamaan, sa likod ni Yehan. Ngayon na sugatan na ang 3 henyo, wala nang kalaban na makalaban sa kanila. Ang hanye na ito ay talagang nakakatakot. Kahit magkaisa sina Shen Tulay at ang 3, hindi nila siya kayang talunin. Ngayon, si Shen Tuli at ang 3 ay mapapahiya. Hindi nila kami nakawan, at ngayon sila naman ang nakawan. Kabanata 2285. Talagang malas nila. Nang makatagpo sila ng isang taong mas malupit sa kanila, wala silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Tumingin ang lahat sa paligid kay Shen Tuli at sa kanyang mga kasama na may halong panlalait. Kahit na hindi rin nila gusto si Yehan at ang grupo niyang kumikita sa pamamagitan ng panlolob, ang ngayon nilang pagpapakita ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon. Shen Tuli, babayaran mo rin yan balang araw kapag lumabas ka para mangabala. Ang nanalo ay ang prinsipe at ang talo ay si Ko. Ngayon, gusto nyo bang lumaban muli? O ibigay na lang ang mga gamit nyo ng masunurin? Tumingin si Yehan sa 3 puwersang nakapalibot sa kanila. Sa lakas ng kanyang puwersa, hindi mahirap para sa kanya na durugin sila. Nakita ito, nagkatinginan sina Shen Tuli at ang kanyang mga kasama, at ramdam ang kanilang hindi pagkakasya. Orihinal nilang plano na mangabala sa iba, ngunit hindi nila inasahan na sila rin ang magiging biktima ng panlolob. Hanye?
napaniwala mo na ako ngayon, kunin mo na ang gusto mo. Ipinagsalubong ni Shen Tuli ang isang somero ring kay Yehan. Wala nang laban ang tatlo, kaya't wala nang pagkukulang o sama ng loob. Sinundan ito ni Yuan Tiangang at Leng Chou, na rin ay iniabot ang kanilang nakuha mula sa mga labi ng Jushi clan. Hindi alam kung kumpleto ang kanilang ibinigay, ngunit nang suriin ni Yehan ang tatlong somero ring, napuno ang kanyang mukha ng pagkagulat at may bahid ng masamang ngiti. Hehe, nakaka-refresh. Huwag kayong mag-alala, tatlo nyo. Bilang tao, ako, Hanye, ay hindi kailanman pipigilan ang daan ng ibang tao. Wala itong kinalaman sa amin kung sino ang gusto niyong abakohan sa mga labi ng Giant Stone Clan. Plano ni Yehan na umalis na sa Jushi Clan sapagkat nakuha na nila ang sapat na kayamanan. Walang aberya rito. Bagaman hindi pa rin masaya ang mukha ni na Shen Tuli at ng iba, pinilit sila ng kapangyarihan ni Yehan na sumunod. Rumble! Sa isang iglap, isang malakas na pagyanig ang nagmula-mula sa ilalim ng lupa. Ang tunog ay parang lindol, at ang mga sira-sirang gusali ay sunod-sunod na bumagsak. Habang lumalayo ang alikabok, napuno ang buong tanaw ng makapal na ulap ng alikabok. Agad na napansin ito ni Yehan at ng iba. Lahat ng mata ay tumingin sa pinagmula ng alikabok at namangha. Ano to? Ang lakas pala ng paggalaw. Hindi ko alam, pero mukhang nanggaling ito sa gitna ng Jushi Clan Ruins. Kung may nangyaring mali, tiyak na kakaiba ito. Puntahan natin. Nagkatinginan sina Shen Tuli at ang kanyang mga kasama, at sabay silang nagtungo sa gitna ng mga labi ng Jushi Clan. Nang marating ang lugar, hindi nag-aksaya ang mga nilalang na nasa paligid at sinundan sila. Brother Hanye, tiyak na kumalat na ang balita sa karamihan ng Jushi Clan Ruins. Puntahan ba natin para tingnan? Tanong ni Leo kay Yehan. Halika, pero mag-ingat. Pinangunahan ni Yehan sina Leo at ang iba. Orihinal, plano niyang umalis pagkatapos makuha ang huling premyo, ngunit ang malakas na pagyanig ay pumukaw ng kanyang kuryosidad. Ang buong lugar ng Jushi Clan ay sumasaklaw ng libu-libong milya. Nakarating na sila sa sentro, ngunit wala silang nakitang mahalagang bagay. Dito, dating naruroon ang main hall ng Jushi Clan, ngunit nasira na ito at tanging mga sira-sirang gusali na lang ang natira. Ngunit sa sandaling ito, mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang isang dambuhalang bato na may taas na daan-daang talampakan, marilag at may misteryosong mga runa. Ang mga runang ito, na parang sinaunang mga karakter, ay nakabaon sa lupa sa loob ng maraming taon bago muling makita ang liwanag ng araw. Giant Stone Monument, sa wakas natagpuan kita. Habang lumalabas ang dambuhalang bato mula sa lupa, na nagdudulot ng pagyanig at pag-alsa ng alikabok, isang marangal at elegante na binata ang nakatitig dito ng may pagkamangha. Pinapahalagahan ng langit, pagbati sa 7 anak. Balita ko, ang dambuhalang bato na ito ay nagtatala ng lahat ng lihim ng martial arts ng Giant Stone Clan. Ang karamihan sa mga naghahanap sa mga labi ay naghahanap lang ng kayamanan, ngunit ang pinakamahalaga sa buong Giant Stone Clan ay ito. Sa likod ng 7 anak, bawat malakas na mandirigma ay nakatingin sa dambuhalang bato na may mga mata na kumikislap sa pagnanais. Natagpuan ko na, pero sayang, hindi ko ito maaaring dalhin. Mukhang kailangan ko itong gawin mismo. Ang 7 anak ay nakasuot ng puting kasuotang kumikislap at malinis. Ang kanilang mapang abuseido at mataas na tingin ay nagpakita ng karangyaan at pagiging marangal ng Peacock Royal Family. Sa sandaling lumitaw ang dambuhalang bato, mayroong 79 na hakbang mula sa lupa patungo dito. Upang maunawaan ang martial arts ng Giant Stone Clan, kailangan mong umakyat dito hakbang-hakbang. Ang pag-akyat sa mga hakbang ay hindi madali, ngunit ito lamang ang magbibigay ng pagkakataon na matutunan ang pinakamataas na antas ng martial arts ng Giant Stone Clan. Ang layunin ni Kizzy at ng iba pang dumating sa labi ng Giant Stone Clan ay walang iba kundi para sa dambuhalang bato na ito. Kabanata 2286. Ang paggalaw mula sa gitna ng Giant Stone Clan ay kumalat na sa karamihan ng mga labi ng nasabing clan. Mula sa ilalim ng lupa, muling natuklasan ang dambuhalang bato. Isang bagay na bihira at napakahalaga. Ngunit, matapos matuklasan ang pinagmula ng malakas na pagyanig, marami sa mga Yaozo sa Jushizu Ruins ay agad nang nagmadaling pumunta sa sentro. Unti-unti, narinig ang sunod-sunod na malalakas na tunog na tumatagos sa kalangitan sa itaas ng Ruins. Sa lahat ng direksyon, walang tigil ang mga figure na nangunguha ng kayamanan at pawang patungo sa parehong lugar. Yun ba, pwedeng iyon ang dambuhalang bato ng Giant Stone Clan. Sa sandaling ito, ang mga Yaozo na lumitaw sa ibabaw ng Ruins ay tumitig sa dambuhalang bato na unti-unting sumisibol mula sa lupa, at namangha ang kanilang mga mata.
Ang sinaunang bato at ang misteryosong runa nito ay hindi maikikaila, ito na ang Great Stone Monument ng clan. Siguradong ito ang dambuhalang bato. May tsismis na nasira ito nang mawala ang Giant Stone Tribe. Hindi ko inasahan na muli pa itong makikita. Mukhang hindi totoo ang mga sabi-sabi. Ang dambuhalang bato ay sagradong lugar para sa pagpasa ng martial arts ng Jushi clan. Dito nakatala ang kanilang natatanging kasanayan mula noon hanggang ngayon. Kapag natutunan mo kahit isa, tiyak na walang katapusang pakinabang ang makukuha mo. Tumingin sa nakatataas na bato, ang mga mata ng mga Yaozo ay kumikislap sa nag-aalab na intensyon. Kitang-kita na wala sa kanila ang magiging walang malasakit sa dambuhalang bato. Ngunit, hindi nagtagal ang kanilang kuryosidad at napalingon sila sa 5 malalakas na tao sa harap ng mga hakbang patungo sa bato. 5 tao ang nakatayo, at bawat isa ay nasa antas ng Demon Emperor. Sa libo-libong tao na dumating, ang mahalaga ay ang pagkakakilanlan ng 5 Demon Emperor na ito. Isa sa Peacock Royal Family. Tumingin sa parehong kulay ng puting mahahabang robes, ang 5 Demon Emperor na nagpapalabas ng aristokratikong aura ay agad na nakapukaw ng pansin ng libo-libong mata. Lumabas na pala ang Peacock Royal Family sa dambuhalang bato na ito. Ang taong nagsimula ng maunawaan ang nilalaman nito ay siguro miyembro ng Peacock Royal Family. Ang mapagmataas na Peacock Royal Family, tanging kanilang sariling miyembro lang ang maaring magbantay ng buong lakas. Marahil ang nakarating sa kaalaman ay may mas mababang posisyon sa Peacock Royal Family. Maaaring isa siya sa mga heir ng daming throne. Tumingin sa binata na nakasuot ng puting mahahabang robes na nakaupo ng cross-legged sa mga hakbang, kumalat ang mga usap-usapan sa paligid. Giant Stone Monument, Peacock Royal Family. Sa sandaling ito, dumating din si Yehan at ang kanyang grupo. Nang marinig ang mga boses mula sa paligid, bahagyang nagbago ang tingin ni Yehan. Ang 5 Demon Emperor na nagbabantay sa harap ng bato ay tila hindi pinapayagang lumapit kahit sino. Tunay ngang sila ay mula sa Peacock Royal Family. Maaaring sabihin ang Peacock Royal Family ang hari sa Barren Land. Sila ay sinauna, makapangyarihan, marangal, at nakatingin sa lahat ng nilalang. Walang tribo ang makakakompetensya sa kanila sa lupaing ito. Hindi ko inasahan na ang labi ng Giant Stone Clan ay makakaakit ng Peacock Royal Family. Ngunit ang dambuhalang bato ay narito pa rin at normal lamang na maakit sila. Subalit ngayon, kontrolado na ito ng Peacock Royal Family. Mukhang mahihirapan tayong makakuha ng bahagi, sabi ni Leo kay Yehan. Bilang Royal Family, hawak nila ang dambuhalang bato. Sa lupaing ito, baka kahit ang Royal Family ay mahirapan din sa salita. Si Yehan ay bahagyang pumikit at tumingin sa kalawakan. Dati, libo-libong tao ang narito mula sa Monster Clan, ngunit ngayon ay halos 10-10 na ang bilang. Kabilang sa kanila ang ilang malalakas sa antas ng Monster Emperor. Marami rin sa kanila ang kakilala ni Yehan. Halos lahat ng Yaozo sa Josh Izuruans ay naakit ng kamakailang paggalaw. Bagaman maaaring iniingatan ng Peacock Royal Family ang kanilang dangal, sino ang makakaalam kung hanggang kailan nila kokontrolin ang dambuhalang bato. Wika ni Leo. Tumutok ang mga mata ng buong paligid sa mga miyembro ng Peacock Royal Family. Kung naruroon ang isa pang Royal Family, wala sino man ang maglakas loob na lumapit, maliban kung mismo ang malakas na miyembro ng Peacock Royal Family ang magsalita. Bagaman naiinggit ang lahat sa dambuhalang bato, kung tatapusin ang Peacock Royal Family, wala silang puwang na matitirhan sa buong Barren Land. Mga kaibigan ng Peacock Royal Family, hanggang kailan nyo balak hawakan ang dambuhalang bato na ito? Sa ilalim ng titig na iyon, lumabas si Muran, isang payat at gwapong binata, at diretsahang tinanong ang Peacock Royal Family. Yu Ziying. Maraming tao ang nakilala sa paglabas ng binata. Kaya pala may ganitong kumpiyansa siya. Sabi ni Leo kay Yehan, si Yu Ziying ay napakalakas. Sa lahat ng batang kilala sa buong hari, kilala siya bilang Head of the Sword. Ang isang kamay niyang panlaban ay hindi mahulaan. Head of the Sword. Tumingin si Yehan kay Yu Ziying. Totoo nga ang aura ng espada sa katawan ng kalaban, at siya ay nasa sobrang kontroladong estado. Kapag inilabas niya ang aura, magiging parang isang di matitinag na Diyos na espada. Kabanata 2287. Sa harap ng tanong ni Yu Ziying, ang ekspresyon sa mukha ng makapangyarihang Demon Emperor mula sa Peacock Royal Family ay hindi kumilos. Ang mga mata nila, marangal at matapang, ay para bang hindi binibigyang pansin ang sinumang miyembro ng Demon Clan dito. Ngayon, hindi bukas para sa publiko ang lugar na ito. Kung nais ninyong maunawaan ang dambuhalang bato, hintayin nyo na lang bukas.
Ang mahinang boses na iyon ay nagmula sa bibig ng isa sa malalakas na Demon Emperor ng Peacock Royal Family. Lubos nilang pinangibabawan ang dambuhalang bato. Sa lakas ng Peacock Royal Family, madali lamang ito, ngunit bilang tanging Royal Family sa Barren Land, mataas ang kanilang posisyon at may kontrol sa libu-libong tribo. Dapat maging maingat sa anumang hakbang, kung hindi, magdudulot lamang ito ng sama ng loob sa ibang tribo. Sige, babalik si Ziying bukas. Umalis si Yu Ziying, naglalakad ng malaya. Brother Hanye, bukod kay Yu Ziying, may ilang malalakas na tao rin dito. Tiningnan ni Leo ang paligid at napatingin sa isang tao na nakaupo ng cross-legged sa unang hakbang, nagmeditate at nag-aaral, nakatalikod sa mga puting damit ng lahat ng tao. Ang taong ito ba ay mataas ang posisyon sa Peacock Royal Family? Tiningnan rin ni Yehan ang figure sa puti. Para siyang hari ng mga ibon. Sabi ni Leo, hindi siguro mababa, ngunit hindi ko pa kilala kung sino siya. Mukhang kailangan nating hintayin hanggang bukas, Brother Hanye. Okay lang, maghihintay tayo, hindi tayo nag-iisa. Hindi hanggang si Yehan. Sino ang kaya niyang saktan? Sino ang hindi niya dapat saktan? May reputasyon siya sa puso niya. Natural lamang na hindi niya papatalsikin ang isang higanti tulad ng Peacock Royal Family. Ang dambuhalang bato na lumitaw sa ruins ng Giant Stone Tribe ay nagpakita ng interes kay Yehan. Nandoon ang natatanging kaalaman ng Giant Stone Tribe mula noon hanggang ngayon na ipasa sa dambuhalang bato. Ngunit hanggang ngayon, wala pa siyang natagpo ang martial art na angkop sa kanya. Sa mundong ito, kakaunti na lamang ang tulad ni Yu Ziying na nagpaplanong bumalik bukas. Matapos ang direktang pahayag ng Peacock Royal Family, may kredibilidad ang kanilang mga salita. Ngunit, ang mga hindi umalis ay nanatili, nakatingin sa likod ng puting damit na figure na nagme-meditate at nag-aaral. Sa loob ng saklaw ng 79 na hakbang sa harap ng dambuhalang bato, iisa lamang ang nag-aaral, ang figure sa puti, na pumukaw sa atensyon ng lahat. Tanging miyembro ng Peacock Royal Family lamang ang makakagamit ng ganitong pribilehiyo. Sa ilalim ng matitinik na titig, biglang gumalaw ang figure sa puting damit sa unang hakbang. Dahan-dahang tumayo, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, at maayos na umakyat sa ikalawang hakbang. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang mag-aral ng hindi na istorbo ng kahit anong bagay. Ang makatawid sa unang hakbang ay patunay na naunawaan niya ang isang uri ng martial art sa dambuhalang bato. Mas makapangyarihan pa ito. Sa 79 na hakbang, sino ang makakaabot sa dulo at maiintindihan ang lahat ng martial arts ng Giant Stone Clan? Nakatingin ang lahat sa likod ng puting damit, at bahagyang na-curious si Yehan. Brother Liu, sa 79 na hakbang, bawat martial art na maunawaan mo, pwede kang umakyat ng isang hakbang. Kung gusto mong makalapit sa dambuhalang bato, kailangan ba talaga maunawaan ang lahat ng 79 na martial arts? Tama iyon, sabi ni Liu, ngunit hindi madaling makalapit sa dambuhalang bato. Lalo na sa amin, mga outsiders. Kahit ang mga miyembro ng Giant Stone Tribe noon, bihira ang makakaabot sa huling hakbang. Hindi nagsalita si Yehan, ngunit patuloy na pinagmamasdan ang figure sa puti. Dalawang posibilidad lamang, o kaya'y itinago niya ang kanyang lihim na lakas, o sobra siyang malakas kaysa kay Yehan. Hindi ko alam kung hanggang saang hakbang niya gustong makarating. Naging interesado si Yehan sa figure sa puting damit. Nagmula siya sa Peacock Royal Family, kaya nais niyang makita kung saan titigil ang isa sa pag-unawa sa dambuhalang bato. Lumipas ang oras sa ganitong paghihintay, ngunit ang susunod na galaw ng figure sa puti ay labis na nakagulat sa lahat. Sa loob lamang ng ilang oras, umakyat ang figure mula unang hakbang hanggang ika-30. Ibig sabihin, tuloy-tuloy niyang naunawaan ang dambuhalang bato, at may 30 uri ng martial arts na natutunan. Ang nakakatakot na pag-unawa na ito ay sumupil sa halos lahat ng monster geniuses sa mundo. Ang bilis ng pag-unawa, sa loob lamang ng ilang oras, naunawaan na niya ang 30 martial arts. Napakalakas ng kakayahan sa pag-unawa. Tiyak na miyembro siya ng Peacock Royal Family. Tiyak na isa siya sa pinakamagagaling na henyo ng Peacock Royal Family, malamang isa sa mga heir ng daming throne. Isang serye ng mahinang pero nakakagulat na ingay ang kumalat sa paligid. Kahit si Yehan ay namangha sa nakakagulat na pag-unawa ng figure sa puti. Napakabihira ng ganitong antas ng talento. Ang mga henyo ng Peacock Royal Family ay talagang pambihira. Wika ni Leo, puno ng paghanga. Nakita ni Shaoli at bahagyang nakakulay ang labi, hindi lang henyo ang Royal Family, may kasama rin silang pervert. Talagang bihira ang comprehension ng Seventh Son. Bagaman hindi siya pinakamalakas sa mga descendants, ang kakayahang ito ang kanyang lakas.
Kung magpapatuloy ito, hindi aabutin ng isang araw ay maunawaan niya ang 5 bagay, o higit sa 10 uri ng martial arts. 5 Demon Emperor ng Peacock Royal Family ay nakatingin sa figure sa puti na nakatayo sa mga hakbang, may ngiti sa mukha. Lumipas ang isang araw, at sa panahong iyon, ang lahat ay tila nanam sa kakilakilabot na pag-unawa ng figure. Ang figure ay nakatayo na sa ika-59 na hakbang. Kabanata 2288. Ngunit, sa paglipas ng araw na iyon, ang mga umalis kahapon ay bumalik muli, at panahon na para tuparin ng Peacock Royal Family ang pangako nila mula kahapon. Naramdaman ng 5 Demon Emperor ng Peacock Royal Clan ang aura ng paligid na magagalaw na. Nagtinginan sila sa isa't isa, at unti-unting umatras. Ang Seventh Son ay kasalukuyang nauunawaan ang ika-60 martial art, at ang mga huli na dumating ay nagsimulang unawain ang dambuhalang bato. Wala itong gaanong epekto sa kanya. Sa isang iglap habang umatras ang 5 Demon Emperor, ang mga taong handa na sa mundo ay sumabog patungo sa posisyon ng unang hakbang na parang mga kanyan. Lumayas dito. Ito ang posisyon ko, lumayo ka. May 79 na hakbang, bawat isa ay 10 metro ang haba, 3 metro ang lapad, at halos 2 metro ang taas. Pwedeng maglaman ng higit 50 tao sa bawat hakbang. Mahigit 10,000 tao ang nag-iisip tungkol dito, sa sandaling ito, sumiklab ang pinakamalupit na labanan. Sundan ninyo ako. Sa gitna ng karamihan, nanguna si Yehan. Hawak niya ang isang itim na bakal na pamalo. Sino mang hamarang sa kanya, sa harap ng kanyang pamalo, ay hindi makaligtas o makapinsala. Walang makakapidyo sa kanyang atake. Sa likod ni Yehan, pinrotektahan ni Leo at iba pa si Shaoli at sumunod ng malapit. Sa pagtuloy ni Yehan na lumaban sa harap, mas mababa ang pressure sa kanila sa likuran. Ang maruming hangin ng digmaan ay kumalat sa paligid, at sa harap ng dambuhalang bato, lubos na nahulog sa kaguluhan ng pagpatay. Sino mang lumabas sa harap niya ay kaaway. Gayunpaman, may ilan ding sobrang makapangyarihang tao na bumangon sa unang hakbang gamit ang sariling lakas, tulad ni Yu Xing, at ilang kabataang lalaki at babae na hindi kilala ni Yehan. Naroon din sina Shen Tuli, Yuan Tiangang, at Leng Chou. Sa sandaling ito, dumating din si Yehan kasama si Leo at iba pa. Ang nakakatakot na giant stick ay bumagsak ng malakas, at ang monster clan na hamarang sa daan ay agad na napatay, duguan at malubha. Second Tribulation Demon Venerable. Nang makita ni Yehan na natabunan ng 5 o 6 na tao sa itaas ng hakbang, bahagyang nagbago ang mga mata ng mga naruroon. Paano nagkaroon ng ganoong lakas ang isang maliit na demon sa realm ng Second Robbery Demon Master? Ngunit malinaw na sa kanila ang lakas ni Yehan. Ang Demon Lord ng Second Tribulation ay karapat-dapat na nakatayo dito. Ang maliit na demon sa realm ng Second Robbery Demon Master ay may ganoong tapang na ikinagulat din ng mga taong aakyat sa hakbang. Sa sandaling ito, maliban kay Yehan at sa kanyang grupo, ang pinakamahina sa nakatayo ay nasa realm ng 5 Tribulation Xiaozen. Ang posisyon nila Yehan ay napakakapansin-pansin. Okay lang na siya lang ang dumating, pero kanya-kanyang dala pa niya ang pamilya niya. Napangiti si Shen Tuli at tumingin kay Yehan. Ngunit, bukod kay Shen Tuli at sa iba na kilala si Yehan, maraming target na ninakawan ni Yehan ang naruroon. Para kay Yehan, ang mga ninakawan niya ilang araw na ang nakalipas ay galit sa kanila hanggang kaibuturan ng puso, ngunit natatakot at humahanga rin sa lakas ni Yehan. Lahat sila ay may ideya ng paghihiganti kay Yehan, ngunit walang sino man ang nang-ahas. Dati, may ideya si Kui Wumang ng paghihiganti, ngunit sa loob ng 3 araw, naiulat na ninakawan ni Yehan ang 12 tao. Pagbuo ng grupo, naging ideya na lamang ang paghihiganti ni Kui Wumang. Brother Hanye, mukhang marami tayong mga lumang kakilala dito. Naramdaman ni Leo ang mga nakamamatay na titig sa paligid at hindi maiwasang mangipit ng kamao. Sa mga hakbang, may hindi bababa sa 20 tao na may sama ng loob kay Yehan at sa iba. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan at sinabi, kung nandito sila, hayaan mo na. Kung gagawa sila ng gulo, patalsikan silang lahat. Nang marinig ito, may bahagyang kagalitin sa mga mata ni Leo at iba pa. Kahit na nakabuo ng grupo ang kalahati ng mga ninakawan nila, sa presensya ni Yehan, hindi na sila natatakot. Sa harap ng dambuhalang bato, sumiklab ang magulong digmaan. 10,000 tao mula sa Monster Clan ang sumugod patungo sa mga hakbang. Ngunit sa oras na ito, ang malalakas lamang ang makakapagdesisyon. Ang mahina ay hindi makakamtan ang pag-asa. Sa loob ng wala pang 1 minuto, ang unang hakbang ay napuno, at hindi na pwedeng humabol ang mga tao. Ang nakatayo ay lahat makapangyarihang master, kabilang ang ilan sa realm ng Demon Emperor.
Ngunit sa sandaling ito, bumaba ang 5 makapangyarihang Demon Emperor ng Peacock Royal Family at patuloy na hamarang sa harap ng hakbang. Panahon na para itigil ito. Kung magyabang kayo, huwag sisihin ako, ang Peacock Royal Family, sa pagiging bastos sa inyo. Ang marahas na titig ng 5 Demon Emperor ay puno ng lamig. Pwede nilang hayaan ang ibang miyembro ng Demon Clan na unawain ang dambuhalang bato, ngunit hindi nila pwedeng payagan ang sinuman na manatili rito magpakailanman. Ang Seventh Son ay patuloy na nag-aaral, at anumang istorbo ay makakaapekto sa kanyang pag-unawa. Sa sandaling kumalat ang salita, unti-unting huminto ang mga naglalaban. Para sa Peacock Royal Family, walang sino man ang nang-ahas na sumuway. Para bang utos ang mga salita, at ipinapakita nito kung gaano kataas ang prestihiyo ng Peacock Royal Family sa Wildland. Nang makita ito, ang mga Monster Master sa unang hakbang ay naupo ng cross-legged. Kung may istorbo sila sa critical na sandali ng comprehension, hindi sulit ang pagkalugi. Kabanata 2289. Umupo si Yehan at ang iba pa, magkadikit ang mga likod nila sa isa't isa, at nagsimulang unawain ang dambuhalang bato. Napakabihira ng pagkakataong ito para sa sinuman sa kanila. Habang pumapasok sa samadhi, tila pumasok ang isip ni Yehan sa kawalan na ito, at siya'y naging bahagi ng langit at lupa, na walang pagkakaiba sa isa't isa. Sa hakbang na ito, tila may puwersa sa dilim na konektado sa langit na umaakyat mula sa lupa patungo sa dambuhalang bato. Sa puwersang ito, ang impormasyon ay magulo at halo-halo, parang maliwanag na mga bituin sa gabing langit na nakalilito sa mga tao. Ito ba ang martial arts na ipinamana sa dambuhalang bato? Mabilis na dumaan ang kaisipang ito sa isip ni Yehan, at labis siyang nagulat. Sa unang hakbang pa lang, marami ng martial arts na maaaring maunawaan. Ilan kaya ang kabuoang martial arts sa buong dambuhalang bato? Ngunit ang kasalukuyang nakikita ni Yehan ay hindi pa ang pinakamataas na martial arts ng Giant Stone Clan. Mas malapit siya sa dambuhalang bato, mas malalakas ang mga martial arts na kanyang mauunawaan. Habang nakatuon ang isip ni Yehan sa napakaraming impormasyon, agad niyang sinala ang isang piraso ng impormasyon, isang masa ng purong puting enerhiya, na parang katawan ng enerhiya. Sa gitna ng magulong larawan na ito, mayroong milyong-milyong bilang, at bawat isa ay kumakatawan sa isang uri ng martial arts. Honyuan Stick Method. Sa sandaling ito, sa ilalim ng anino ng isip ni Yehan, naipasa ang lahat ng impormasyon ng pangkat na ito ng enerhiya sa kanyang isip. Isa itong set ng martial arts gamit ang stick, at may isang galaw lamang. Hindi mahirap para kay Yehan na lubusang maunawaan ito. Sa isip niya, tila may isang katao na nagsasanay ng Honyuan Stick Technique, at kapag pinukpok ang pamalo, tila pinupuksan nito ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Biglang naglaho ang katawan ng enerhiya na napaligiran ng isip ni Yehan. Ramdam niya ang isang puwersang humihila pababa mula sa dambuhalang bato na parang nagtuturo ng direksyon kung saan siya pupunta. Naramdaman ito, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang minuto lang, naunawaan niya ang isang uri ng martial arts sa unang hakbang. Bagaman hindi pa niya lubusang naabot ang kahusayan, kontrolado na niya ito at wala ng hadlang. Pagkatapos, tumayo si Yehan, itinaas ang kanyang aura, at bumaba patungo sa ikalawang hakbang. Ang puwersang humihila pababa mula sa dambuhalang bato ay nagtuturo sa kanya patungo sa hakbang. Gayunpaman, nawala ang puwersang iyon nang makarating si Yehan sa ikalawang hakbang. Upang magpatuloy, kailangan niyang muling matutunan ang martial arts at i-reactivate ang puwersa upang maitulak pataas. Kakaiba, si Yuzhing at iba pang mga henyo ay hindi pa nakakita ng galaw, ngunit ang lalaking ito mula sa Second Tribulation Demon Venerable ay naunawaan na agad. Tila pambihira rin ang kanyang talino. Kilala ko siya, ito si Hanye. Ninakawan niya ang dosenang grupo sa site ng Jushi Clan sa nakaraang mga araw. Siya pala si Hanye. Sinasabi na sobrang lakas niya sa labanan at may kapangyarihan ng mga demonyo. Maraming henyo mula sa Jushi Clan Rohans ang natalo sa kanya. Ruthless siya. Sinasabi na kung sasali siya sa Battle of 10,000 Clans gamit ang kanyang lakas, siguradong mapapabilang siya sa talaan. Nang makita si Yehan sa ikalawang hakbang ng mabilis, may bahagyang pagkagulat sa mga mata ng mga nakatingin sa dambuhalang bato. Ito ang binatang may kapangyarihan ng demonyo. Narinig ang mga bulong sa paligid, hindi maiwasang tumingin ang 5 Demon Emperor ng Peacock Royal Clan kay Yehan. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng henyo na may kapangyarihan ng demonyo. Mga batang henyo na may kapangyarihan ng demonyo, maliban na lang kung sila ay nakatago sa ibang royal family, hindi ko pa narinig na may ganito. Wika ng isa sa Demon Emperor.
Tila kailangan nating siyasatin ng mabuti ang taong ito pagbalik sa kabisera. Nagtinginan ng 5 Demon Emperor sa isa't isa at tahimik na tumango. Sa oras na ito, habang nakaupo si Yehan sa ikalawang hakbang, may isa pang dumating. Siya ay maliit ang tangkad, ngunit may tingin ng tapang at determinasyon, si Xiao Li. Nang makita si Xiao Li sa ikalawang hakbang, muling nagulat ang mga nakatingin. Ang batang babaeng ito pala ang susunod pagkatapos ni Han Ye. Posible bang mas mataas ang talento niya kaysa kina Yu Ziying? Malamang. Ang pag-unawa sa dambuhalang bato ay higit pa sa talento kaysa sa lakas. Kahit Demon Master lang siya, nakapasok siya sa hakbang bago ang marami pang henyo. Ipinapakita nito ang kanyang pambihirang talento. Tama, sa edad na ito, pwede na siyang ma-promote sa Yaozen. Tulad ni Han Ye, at may kakaibang ugnayan sila. Babae ito mula sa Royal Family. Napansin din siya ng 5 Demon Emperor ng Peacock Royal Family. Dahil Royal Family rin sila, ramdam nila ang mahinang dugo sa katawan ni Xiao Li, na nagpatigil sa kanilang mga mata. Kabanata 2290. Ito ang kapangyarihan ng dugo ng Chanhu Royal Family. Tila isa siyang miyembro ng Chanhu Royal Family, o marahil isang sanga na pinalayas mula rito. Sa Wildland, may sanga ng Chanhu Royal Family. Pero paano napasama ang batang lalaki na may kapangyarihan ng demonyo sa kanila? Sa sandaling ito, habang ang 5 Demon Emperor ng Peacock Royal Family ay nag-uusap ng mababa, may isang katao na muling tumayo sa unang hakbang. Nang tumingin siya patungo sa ikalawang hakbang, ang kanyang pulang mga mata ay nagbuga ng liwanag. Narinig na rin ni Yu Ziying. Nang makita si Yu Ziying na tumayo, marami rin ang nakatingin sa kanya. Ang henyo na kilala bilang ulo ng espada sa kabisera ng hari ay tunay na nakakatakot sa lakas. Hindi nagpatumpik-tampik si Yu Ziying at lumapit sa ikalawang hakbang, at umupo ng nakastros-legged, hindi kalayuan kay Yehan at sa iba. Pagkatapos, sunod-sunod na 3 tao ang nakapasok sa ikalawang hakbang mula sa unang hakbang na nagpapakita ng lakas ng bawat talento. Mas malakas ang talento, mas makikita ang kanilang kalamangan kahit mahina sa labas. Habang parami ng parami ang nakapasok sa ikalawang hakbang upang unawain ang martial arts, na kumpleto na ni Yehan ang ikalawang martial arts dito. Muling dumating ang mahiwagang puwersang humihila, at biglang lumipad si Yehan diretso sa ikatlong hakbang, nauuna sa lahat. Talagang karapat-dapat sa isang taong may kapangyarihan ng demonyo, maliban sa henyo ng Peacock Royal Family na nauna, natalo niya na ang lahat. Habang nakapasok si Yehan sa ikatlong hakbang, humanga ang lahat. Ngunit hindi natapos doon ang paghanga. Sa loob ng isang maikling oras, umakyat si Yehan mula ikatlong hakbang hanggang ika-18 hakbang. Upang maabot ito sa isang oras, kahit ang mga henyo ng Peacock Royal Family ay hindi nagawa agad. Sa puntong ito, naiwan si Yehan ang karamihan sa likod. Maliban kay Xiao Li, Yu Ziying at ilang tao na hindi kalayuan kay Yehan, lahat ay malayo sa kanya. Isang ganap na pagkakaiba ng ulap at putik. Sa ngayon, nasa ika-15 hakbang si Xiao Li habang umuunawa ng martial arts. Si Yu Ziying ay nasa ika-14 na hakbang, at ang 3 pang iba ay nasa ika-13. Kasunod nila sina Shen Tuli at iba pang henyo ng monster. Ika-18 na hakbang na siya sa loob ng isang oras pa lang. Mas nakakatakot ba ang pag-unawa niya kaysa sa henyo ng Peacock Royal Family? Maaga pa para humusga. Tingnan muna natin. Mas malapit sa dambuhalang bato, mas mahirap ang martial arts na mauunawaan. Napakabilis ng pag-unawa ni Han Ye. Sa oras na ito, natapos na ni Leo ang kanyang pag-unawa mula sa ikatlong hakbang. Tumingin siya sa likod na malayo sa kanya at ngumiti ng bahagya. Ang pagitan nila ay parang bangin, hindi malalampasan. Sa mga hakbang, nakatuon si Yehan sa pag-unawa, na parang isang matandang monghe na nakapirmi. Ang kanyang kamalayan ay tila lumakbay na sa kalawakan. Maliban na lang kung siya mismo ang Magi gising, wala nang makakaistorbo sa kanya. Lumipas ang 3 oras, at habang muling naging bakante ang unang hakbang, may mga bagong miyembro ng Monster Clan na sumali sa proseso ng pag-unawa sa dambuhalang bato. Ngunit halos lahat ng mata sa mundo ay nakatutok sa 3 tao sa unahan. Ang puting nakaupo sa pinakamataas na hakbang ay umabot na sa ika-80 hakbang, samantalang si Yehan ay papalapit sa ika-40 hakbang. Nasa likod ni Yehan si Xiao Li sa ika-33 hakbang, sinundan ni Yu Ziying at iba pa. Halos kalahati ng mga nakatingin sa mundo ay nakatuon sa 3 tao sa unahan. Sa mga umuunawa ng martial arts, kitang-kita na kung sino ang mas malakas at sino ang mas mahina. Wow! Tingnan nyo! Nakalusot na ang henyo ng Peacock Royal Family sa ika-80 hakbang.
Sa pinakamataas na posisyon, si Puting nakaupo sa likod ay nasa 80 hakbang na, kaya ang lahat sa ibaba ay nakatingin lang sa kanyang likod. Ang likod niya ay puno ng kariktan at karangyan, kahali-halina. 80 hakbang, ganitong tagumpay, sa panahon ng Giant Stone Clan, siguradong hindi aabutin ng matagal para sa kanilang sariling clan na maabot ito. Nagulat ang lahat, at muling tumingin kay Yehan. Sa bilis ng kanyang pag-unawa ng martial arts, mas nangunguna siya kaysa sa mga henyo ng Peacock Royal Family. Hindi pa siya nakakarating sa 80 hakbang, ngunit sa kanyang ipinakitang pambihirang talento, hanggang saan kaya siya aabot. Breakthrough. Sa oras na ito, nakarating si Yehan sa ika-40 hakbang at patuloy na nag-aaral. 3 oras pa lang mula nang magsimula siya, walang sinumang royal genius ang makakatalo sa kanya. Lahat sila ay nakalusot na. Base sa sitwasyon ngayon, sa mga nag-aaral, ang henyo ng Peacock Royal Family at ang talento ni Hanye ang pinakamapanganib. Ngunit hindi pa alam kung sino sa dalawa ang mas mataas ang maabot sa huli.